Hello peeps! Ngayon, gagawa tayo ng video kung paano gagamitin ang PlanSwift Professional 9.0 para mag-estimate. Basically, pag open mo, pag naka-install na to sa computer nyo or laptop, ito yung makikita nyo na homepage niya kapag i-open mo na yung icon ng PlanSwift. So, dito sa pages and bookmarks, wala ka pang makikita. So, kung mag-upload tayo ng files, dito siya lalabas sa gilid. So, una nating gawin, pupunta tayo sa new. I-click nyo lang yung new. Lalabas tong ano na to. So, dito, mag-input ka lang sa job or code number. Gawa ka lang ng parang ano mo, code. So, 2023-01. Para sa bago mong project na gagawin. Then, dito sa description, i-type mo lang yung title. So, propose pad and commercial building. So, after nyan, dito usually sa notes, hindi na ako naglalagay kasi din parang ano naman siya. So, negligible na. So, okay lang yan. Ang importante, isa sa importante na titingnan mo at papalitan is yung dito sa measurement type. So, kung ang PDF file mo na plano is naka-metric, dapat palitan mo siya ng metric. So, metric means naka-meter, centimeter, mga ganun. So, kung English, naka-feet. So, since ang plano natin is naka-meter, so pipiliin natin yung metric. Then, click lang natin yung next. So, yan. May mga suggestions siya na mga plano. So, ang gagawin lang natin is hanapin natin yung files na idagdag natin dito or i-upload. So, natin. Yan, lalabas na siya. So, ito yung mga files na lalabas. So, para i-ano mo lang yan lahat, para ma-upload mo siya lahat dito sa pages and bookmarks mo, i-check all mo lang. So, yan, naka-check all na, then click next. So, dito, pag sa convert settings, automatic na yan na nag-check yung mga ganyan na info. So, sa DPI to TIF files, usually hindi ko na to ginagalaw, pero pwede mo tong gawin 300. So, sa akin, ginagagamit lang ako ng 200. Dito naman sa format, ito yung mga kulay na lalabas doon dito sa home ng PlanSwift kung ano. So, kung makulay yung yung files mo, pwede mo pindutin yung true color para lalabas yung totoong kulay niya. So, example, gawa tayo, gamitin natin yung true color. Pero usually either grayscale ka or true color, okay na yon. So, pag after nyan, i-click mo lang yung next. So, dito sa attach files or import, kung may idagdag ka pa, pwede ka mag-add. So, kung okay na yon, click mo lang ulit yung next. So, after nun, ready to create job na siya, i-finish mo lang. Tapos, hintayin mo siyang ma-upload sa PlanSwift mo. So, ayan. Lumabas na yung in-upload natin. So, ito yung sinasabi ko nga dito siya makikita. So, dito lang, yan. Lalabas yung true color niya kapag true color ang pinipili mo. So, mga ganyan. So, dito tayo sa architectural. Usually, ang pag-estimate natin, hinahanap natin yung mga areas, tapos mga length ng CHB, mga ganon-ganon. So, kung sa ano naman, sa structural, ito, mga importante itong mga coding ng footing at saka column. Kasi bibilangin natin yan, ilan yung footing, ilan yung column. Tapos, makikita natin yun sa ibang files, yung mga dimension niya para sa estimate. So,
ito yung mga grid beam niya, saan yung grid beam, anong length. So yan. So kung magsisimula tayo doon sa sa example, gawan ko lang kayo ng example pagkuha ng area. Punta tayo dito. Una pala, before kayo makapag-start ng estimate, kailangan ninyong i-scale yung files nyo. So pag nag-scale tayo ng files, dapat kunin natin yung known na pinakamahaba na dimension. So dito, vertical and horizontal. So kung dito sa horizontal, yung pinakamahaba niya is 14.2. So known siya na dimension na may yung dito galing at saka dito na point is 14.2. Sa vertical naman, yung pinakamahaba niya is 11.27. So known siya na mula dito hanggang dito sa likod is 11.27. So yun yung maging reference dimension natin. Kasi yun yung pinakamahaba. So sa pag-scale, punta ka lang dito, pindutin mo lang yung scale. Lalabas to. So since nag-type na tayo ng metric doon sa kanina pag open natin, so automatic siya na sa metric lalabas. So unahin natin yung sa vertical. So ang vertical natin is 11.27. So ganyan lang, i-type mo lang siya. So after nan, i-okay mo lang. So okay na siya. After nung pag-type mo ng okay, lalabas yan. Click first point of dimension for scaling. So, i-click mo to kung saan siya nagsimula. Yan, i-zoom mo lang para parang maano siya. Tapos, saan yung last na niya, point. So, ganyan. Lalabas na ang 11.27. So, ganon din ang gagawin natin sa horizontal. Gawa din tayo sa horizontal. Punta tayo balik sa scale. Tapos ang horizontal is 14.2. 14.2. So yan, 14.2. Okay lang ulit. Tapos ganon din. Same lang din ang procedure. Yan mo lang yung endpoint niya. Tapos dito. Yan. So may scale ka na. So to check kung sakto ba yung pag-scaling natin, punta tayo sa dimension. So i-try natin tong 1.65 kung sakto siya. 1.65. Ayan. Although may siya mga error na 0.001, pero negligible naman siya kasi hindi siya kasi nag-auto snap. So basically tama ang scaling natin. So dito sa vertical, i-check din natin ang vertical kung walang So kunin natin yung 3.63. Check natin ang 3.63 kung tama. Ayan. So, pag i-round off mo yan is 3.63. So, okay ang scaling natin. Sakto na siya. So, pwede mo naman, kung ayaw mo na nakaganyan yung scaling mo, pwede mo siya i-off. So, punta ka dito. Nakita mo to. Itong icon na to, pwede mo siyang i-click. Kasi ito yung parang on and off niya. So, ganyan. Pag ibalik mo, ganyan lang. So, i-off natin siya para hindi masyadong mano sa mata. So, example, pag ka ng area, hanapin mo, ano ba yung area ng space 1? Para sa example, gagawa ka ng tiles or ganon. So, ang gagawin mo, punta ka dito sa area na icon. So, pag pindot mo dyan, lalabas to. So, dito, type mo lang kung anong area to. So, ito is space 1. Floor area.
So, sa space 1 floor area mo, ito, pwede mo palitan kung anong gusto mong kulay. So, ako, hindi na ako nagpapalit minsan. Kasi kung ano lang yung inano ni computer, yun na yun. So, tapos, okay ka na. So, magsimula na tayong mag-locate ng area ng space 1. So, una natin is, syempre, pag tiles is wall to wall tayo. Ganyan. Minsan isasali pa natin yung malapit sa pintuan kasi dapat isang tiles lang siya. So, i-click-click mo lang siya kung saan siya dapat maano. So, sa mga gilid lang siya ng wall mo dadaan. Kasi tiles ang hahanapin natin. Applicable to sa tiles at saka sa ceiling. Kasi usually, ito yung daan ng tiles at saka ceiling. Hindi tayo nag-center to center sa wall. Parang lang, i-zoom mo lang siya para talaga, parang close to reality yung makuha mong result. Yan lang siya. So, gilid dito. Kasi wall yan ng CR. So, ang CR. So, basically, dyan lang yan. So, mag-close na siya. Escape mo lang after. So, pag na-escape mo na, nakikita mo na yung area. Ito na yung area, floor area ng space 1. So, pag i-ano mo siya, ganyan, i-point mo yung cursor mo sa area kung saan ka ng area mo, lalabas siyang parang summary niya, space 1 floor area, 20.47. Tapos may na siya, square meter. Ang linear total niya is 21.72 meters. Tapos, point count kung ilang pindot tayo. Kung ilang mga point yung ginagawa natin. So, ganyan. Makikita mo siya. So, skip natin. Yun yung lalabas. Dito sa gilid, makikita mo rin yan. Dito sa gilid. Ito yung parang niya. Summary. So, ito yung area. So, pwede mo rin siyang i-on off. So, ganyan lang. Pag gusto mong magkaroon ka ng parang legend sa baba, i-right click mo lang siya. Yan. Lalabas yan. Pero pwede mo rin yan tanggalin. Kasi parang so, delete na lang natin. Yes. So, ito yan. Ito na yan. Lalabas yan dito. So, ito yung parang on and off niya. Kung gusto mong tanggalin mo na kasi baka maano ka, i-off mo lang, i-on mo lang. So, ito yung maganda sa PlanSwift kasi hindi ka mahirapan na mag-memorize kung saan na ba yung area na nagawa mo kasi automatic siya na nagkukulay. So, example, sabihin mo, ay, may kulang pa kasi yung CR hindi nadagdag. Kung gusto mo lang siya, parang isa lang siya talaga, as in space lang, space 1 buo. So, makikita mo to, itong green. Ito yung parang, dito ka mag-i-edit. So, kung nakalimutan mo yung CR, i-click mo lang to. Gawin mo siyang pula. Yan. Automatic na siya. Pag magpindot ka dito, automatic siya mag-a-add dito. So, ito, 20.5. Idagdag natin ang CR. So, sa CR, ito yung area ng CR. Floor area ng CR. So, yan. Yan mo lang siya kung saan siya. Yung wall to wall niya. So,
i-zoom mo siya para makakuha ka ng parang exact point talaga niya. Yan. Okay. So, escape na natin. Yan, may ano na tayo sa CR area. Nakita mo kanina, 'di ba, 20.4 'yon. Nadagdag siya. So bali ang CR is 3.11 square meter. Yan yung nadagdag kanina sa area ng space 1. So ang buong total ng area mo is 20.47 plus 3.11. Yun yung 23.6 na area. So, ganyan lang pagkuha ng area, mas mabilis compare sa AutoCAD, kasi sa AutoCAD din, pwede naman siya. Kailangan mo lang, dami lang command gagawin, like i-hatch mo, tapos i-ano mo pa, kunin mo pa yung area niya. So, dito, automatic siya. At nagre-record siya automatic dito sa baba ng architectural, kung saan ka naggawa ng measurement mo. So, example, sabihin mo na, so ganyan lang. Kung sa space 2 naman, balik ka lang dito sa area. Dito na icon. Kung kunin mo naman ang space 2, parang ganon. So, example, sabihin mo, kailangan ko yung length ng CHB. So, basically, ang sa CHB, pag inner wall siya, ginagamit natin is 4 inches lang na CHB. So, punta tayo dito sa linear. Ito yung gagamitin na natin. Ito na yung pang sa parang continuous ba na dimension. So, example niyan, gawa tayo CHB2, CHB4 sa space 1. So, ganyan. So, i-okay mo lang. So, magsimula na tayo. Ito yung inner wall ng space 1. So, ganyan. Click mo lang yan. Tapos, down. So, di ba yan yung ano natin? Ito yung buong wall natin sa space 1. So, ito, automatic din siya pag i-point mo yung cursor mo dito. So, mayroon siyang 3.27 na meter. Since may isa pa dito, sabihin mo, hindi ko nasama yung isa. So, wala din problema. Ganon din. Ganon din yung gawin mo. Dito ka mag-edit. I-click mo lang yan. Tapos, measure ka na ulit. Madagdag na to doon sa ginawa mo una. So, escape mo lang. So, yan. So, yung pangalawa is ano din? 3.28. So, pag i-plus mo yan, dalawa, 3.27, 3.28. So, may ano lang siya, konting error. Baka na sobrahan mo siya dito ng 0.1. So, pag i-add mo yung dalawa, ito yung lalabas. So, 6.5. Pero, isa din sa dyan, pwede mong gawin pag hindi siya continuous, gamitin mo tong segment. So, sa segment, example sa segment, yan. Ano lang natin, CHB, example sa out tayo, CHB 6, space 1. So, okay din natin. So, ang CHB6, ito yung nasa labas sa perimeter ng building. So, example, ginamit natin yung segment. Bali, hindi siya continuous na magbilang ka ng haba. So, ang gagawin natin, ganun din, click mo lang. Oh, diba? Mayroon na siya, 3.3. So, since may isa pa, automatic siya magdagdag. Magpindot-pindot ka lang, automatic siya magdagdag dito. So, ganyan. So, ito din, kasi 6.2. Diyan. Tapos ito. Yan. Yan yung mga CHB6 mo. So, automatic siya
na nag-add. Hindi tulad tong pag linear, yung linear gagamitin mo, lagi ka dito mag-i-edit. So, kung mga example, mga bibilangin mo yung ilan ang baseboard or ilan yung parang cornice ilagay mo sa ceiling, di ba, hindi siya continuous pag ganun. So, ano mo lang siya, gamitan mo ng segment para hindi ka na lagi balik dito. So, yun lang ang kagandahan sa PlanSwift kasi mas mabilis ka So, ang isa sa feature ng PlanSwift is yung mag-count. Bibilangin mo, example, bibilang ka ilan yung door 4, door 1, door 2, parang ganun ba, mag-counting. So, dito ka sa count, punta ka sa count. So, pag i-click mo yan, new count, pili ka lang anong gusto mong itsura, diamond plus triangle. Pindutin mo lang yan. So, sa new count tayo, bibilangin natin ilan yung door 1 mo sa ground floor. So, pag click mo to, ganito din ha, huwag nyo kalimutan to para hindi kayo maano. So, example, lagay tayo door 1. And, so, pag ganyan, i-okay mo lang. So, mag-start na tayo mag-count. So, dito, tingnan mo, nag-appear na siya. So, door 1 mo, 1, 2. So, dito sa plano na to, dalawa lang ang door 1. Kasi ang door 1 natin is, ito yung metal na roll-up door. So, dalawa lang siya. So, mayroon kang 2. So, escape mo. So, kung magbilang ka naman ng door 2, balik ka din dito. So, nakikita mo, iba na namang kulay ang sinasuggest niya. Para hindi ka kasi magkamali sa counting. So, ganun din, okay. So, ang door 2 mo, napin mo lang yung door 2. Saan ba ang door 2? So, dito, door 1. So, wala siyang door 2 dito. Ang door 2 mo, andito sa kabila. Sa second floor mo makikita ang door 2. So, 1, 2, 3. So, 3 ang door 2 mo. So, yan, automatic siya na naglalagay dyan na 3. So, ganun din. Kung gusto mo siyang i-off, yan, on-off lang. Para hindi ka maano sa pag-estimate mo. Pwede mo siya tanggalin. So, yung sinasabi ko sa inyo na pwede ka mag-iba ng selection mo. Ito yun, no? Pwede mo siyang baguhin. Square, plus, triangle, diamond. So, try natin yung diamond. So, okay. Hanapin natin yung door 3. Ay, hindi natin napalitan to. So, ganun lang. Wala na siya automatic. Pag i-click mo. So, balik tayo sa count. Door 3. So, triangle. Dito hanapin mo yung door 3. So, dito titingnan natin. May door 3 ba? Mayroon siya isa. So, may door 3 ka. 2, 2, 3. Tapos, dito sa second floor, meron ka 4, 5. Automatic siya na nagka-count. 6. So, kapag nakuha mo na ang mga data or mga kailangan mo, pwede mo na siyang i-export to Excel. So, punta ka dito sa estimating. Pindutin mo tong estimating. So, makikita mo dito yung mga resulta. So, kung marami ka pang data, hahaba pa yan. So, ito, since sample lang natin to.
So, ganito lang. Tapos, punta ka dito sa Export to Excel. So, pindutin mo lang siya. Tapos, tingnan mo sa Excel. Andyan na. Ito na yung mga data na na-take off mo. So, itong mga data na to, pwede mo na to siyang i-copy-paste dito sa templates mo. So, kung may templates ka na ganito, like sa akin, may template na ako, pwede ko na siya agad i-input dito. Pero, minsan, may din ako, ibang computation na kung saan pwede din ako dito muna maglagay ng mga computation ko. Example, ganyan. Ito makuha mo to doon sa mga files. So, automatic siya, naka-formula na yan. Tapos, ang mga sagot dito, nakalink yan dito sa finals ko. So, ganyan lang. Kung may ka na, pwede ka na mag-input magkano yung mga pricing, tapos labor cost mo, ilan yung percent ilagay mo, equipment unit cost mo. Tapos, isang set na yan para sa buong cost estimate ng building mo. So, ganyan, may plumbing na, electrical, tile works, architectures, tapos ganyan, sa dulo, may yan ng kalagay yung subtotal ng materials, labor, equipment mo. Then, dito, dagdag ka lang kung may overhead cost management ka. Usually, nilagay ko is 3%. Tapos, an inflation rate, ito, nasa sayo naman kung maglagay ka ng percent, pero most probably, naglalagay ako, lalo na pag malayo pa yung implementation ng projects, since hindi natin alam na tataas yung presyo. So, dito naman, usually, nagra-run naman ito ng percent sa supervision and contractors profit. So, mga 12% to 15% usually yung dito profit. So, kapag mayroon ka na nito, mas mabilis na. Tapos, ayun, magagamit mo na. Either sa permitting, kasi hinahanap ito sa permit yung estimates ng building. So, ganyan lang. Dito, ito yung mga data niya. Mga computation ko. Tapos, yun nga, kung may mga data na kailangan ako para i-input dito, kung punta ako dito sa PlanSwift, kumukuha ako ng mga data na measure ko, tapos ilalagay ko lang dito. Ito, mga data ko rin, na nakalink yan dito sa computation. Mga ganyan. Para hindi siya, pwede mo lang siyang i-edit dito. Example, nagbago yung mga mo, dito ka lang mag-edit kasi naka-formula naman to lahat. So, yun lang para sa PlanSwift na tutorial. Salamat sa pakikinig and God bless you po.